ay karapat-dapat na purihin sapagkat siya ang ating matibay na loob at ating tanggulan. Siya po ang pangalan niya ba ay Yahweh at atin po siyang sama-samang sambahin. Tayo po lahat ito ngayon at tayo po ay sama-samang kumalakpak. Hallelujah! Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa, sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Tayo ba'y sama-samang sumayaw?
patuloy po namin samahang umawit sa Panginoon at patuloy po natin alalahanin ang bawat kamanghamanghang ginagawa po ng Diyos sa atin sa araw-araw. Hallelujah, Lord. So much more than good to ever see.
Pagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po ulit tayo? At isang linggo na po nakalipas. Tunay nga na napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po? And last Wednesday tayo po ay nakapakinig ng pangako po ng pagpapala ng ating Panginoon. At kung matatandaan po natin at kung kayo po ay nakapanood o nakarinig na mensahe ng ating Panginoon last Wednesday, it's all about Abraham and Sarah, na kung saan sila po ay nagmadali o pinapangunahan nila yung pangako ng ating Panginoon. And this time man po, tayo po ay makakarinig ng panibagong mensahe ng ating Panginoon. And tiyak ko po, at some point po sa buhay po natin, I do hope na ma-realize din po natin kung ano nga po ba yung mensahe ng Panginoon sa araw na ito at kung paano po natin ito may apply sa buhay po natin. Isang bagay po na nakakalungkot na balita po ngayon, tayo na lang po yung tayo na po yung nangunguna ngayon sa Southeast Asia when it comes to COVID-19 cases, yung mga kaso po ng COVID-19. And tanggapin man natin o hindi, talagang napakahirap po para po sa ating bansa. Yung parang sumunod po sa ating gobyerno. And to think, ang ating government po, hindi na rin po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, kung paano po masosolusyonan o paano ma-stop yung pagkalat ng ganitong virus. But anyway, ano naman po mangyari, nandiyan na po yan, at tayo po bilang Kristiyano, paano po tayo magiging isang mabuting patotoo sa mga bagay po na ito. Naalala ko lang po, may 4 po na preachers ang nag-uusap-usap tungkol sa anong version ng Bible ang pinaka-nagugustuhan nila. Ibig sabihin, itong 4 na mensahero ng ating Panginoon, sila po ay nag-uusap-usap tungkol sa kung anong version ng Bible ang pinaka-nagugustuhan nila. Of course, yung una, sabi niya, mas okay daw sa kanya ang King James Version. Dahil ito ang original na salin, at talaga nang para sa kanila, ito yung dapat lamang na version na kanilang babasahin. Ang ikalawa naman ay yung American Standard Version. Ang dahilan po niya, dahil ito ay mas malapit sa original Hebrew and Greek. Kaya yun daw pong American Standard Version ang mas gusto niya. Dahil ikatlo naman, sabi niya, mas gusto ko yung New King James Version. Dahil sa mga updated na vocabulary nito. So yun po yung dahilan niya, no? Okay, nang tanongin nila, ika-4 na preacher, o yung ika-4 na mensahero ng ating Panginoon, kung anong version ang gusto nito, nabanggit niya na ang the best version daw na mayroon siya ay yung version ng kanyang nanay. Yun daw yung the best version na nabasa niya sa tanang buhay niya. Yun daw pong version ng kanyang nanay. So nagtaka yung mga kausap niya dahil hindi nila alam na may sariling translation pala ang kanyang nanay. At nasabi ng ika-4 na preacher, nasabi niya na ang the best translation na nakita niya ay sa nanay niya because simple lamang po. Dahil isinasapamuhay ng nanay niya ang bawat nababasa nito sa Biblia. So, syempre, totoo naman po, kahit na anong ganda ng version ang binabasa mo, kahit na anong napakadaling unawain o intindihin ng mga version na yan. Pero sabi ng ika-4 na preacher, the best version or the best translation na nakita niya ay sa nanay niya. Dahil isinasapamuhay ng nanay niya ang bawat nababasa nito sa Biblia. How about you? How's your own translation of Bible? Maaaring kayo ay napapatanong din sa ngayon at yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Kamusta ang influence na mayroon kayo? Paano kayo nagkakaroon ng impluwensya sa loob ng inyong mga tahanan sa pamamagitan ng Biblia na mayroon ka? Paano ka nakaka-impluwensya sa iyong mga kaibigan sa pamamagitan ng Bible na binabasa mo? Ikaw ba ay katulad ng mensaherong ito? That the best translation na mayroon siya ay walang iba
kundi yung translation ng kanyang nanay. Dahil ang nanay niya, ang ginagawa ng kanyang nanay, isinasapamuhay niya kung ano ang nababasa niya sa Biblia. Kaya kung kakamustahin po kayo, kamusta po kayo? Kamusta po yung translation na mayroon po kayo? So kung pag-uusapan natin ay leadership, the best definition of leadership na binigay ni John Maxwell ay leadership is influence. Ito lang po yung pinakamainam o pinakamagandang kahulugan ng salitang leadership. At ito po yung naayon kay John Maxwell, leadership is influence. Totoo, everyone can influence someone. But when it comes to Bible, which translation is the best for you? Inaasahan ko po na sana the best translation na magkakaroon tayo ay yung translation wherein tayo mismo ang makikita ng mga tao dahil nababasa niya sa atin ang Bibliyang ating itinuturo sa mga tao. Kaya kung tatanungin ko po kayo, anong translation ang gusto ninyo? Gusto niyo ba yung translation na on your own? O yung mga translation na katulad ng mga binabasa nating version? Of course, kung ako pang tatanungin ninyo, ang gusto kong makita ng mga tao ay kung paano ko ini-interpret o tinatranslate yung Biblia sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga po sa 2 Corinto, chapter 3, verse 2, malinaw po rito, kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Sabi ni Pablo, kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. The best translation daw po, kung tayo po ang tatanungin, ay yung pamumuhay po natin. Yung buhay po natin. Kaya nga po, now we can influence either for better or for worse. It will depend on us. How do we want to influence someone? We should be concerned about our influence for 2 reasons. Ano po yun? Now, ano po yung dalawang dahilan kung bakit tayo po dapat na maka-influensya? Kaya nga po ngayon, pag-usapan natin, the Word of God and me. Yeah, parang ano lang yan eh. Me, myself, and I. But this time, ang pag-usapan po natin, ang topic po natin, the Word of God and me. Ang ganda, di ba? Para bang, o nga, no? Kung ikaw pong palakisalita ng Panginoon sa buhay ko ngayon, kamusta kaya? Malapit ba sa katotohanan? O malapit sa katotohanan? O palayo ng palayo sa katotohanan? Nasaan ka roon? O eksaktong-eksakto? Meaning to say, kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang buhay ko. Nasaan tayo ngayon? Kung tatanungin ko kayo, nasaan yung salita ng Panginoon sa buhay ninyo? Tama ba? Malapit ba sa katotohanan? Medyo malayo ng konti sa katotohanan? O napakalayo? O di kaya eksaktong-eksakto? Dahil sa salita ng Panginoon ay kung ano ang nakikita mo sa akin. Ganun ba tayo? Wala sumasagot, wala kasang pausap. Kasi sumagot na kayo. Okay? Now, ask your neighbor, yung mga katabi ninyo. Okay? Sino man po yung katabi ninyo, tanungin nyo sila. Kamustahin po natin yung salita ng Diyos sa buhay po nila. Yun po bang salita ng Diyos ay eksaktong-eksakto sa kung ano ang ginagawa nila ngayon. O yung salita ng Diyos, medyo malapit lang sa katotohanan. O yung salita ng Diyos, medyo malayo
o sadyang napakalayo. Hindi kayo magtugma o hindi kayo magtagpo. Nasaan kayo roon? Kaya sabi natin, we can influence either for better or for worse. It will depend on us. How do we want to influence someone? But remember, we should be concerned about our influence for two reasons. Ano yun? Number one, of course, for our own soul. Para sa ating kaluluwa. Kaya sa Romans chapter 14 verse 12, malinaw po, sabi rito, no? Kaya, pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Lahat tayo ay accountable sa mga bagay na ating ginagawa. Ano man ang ginagawa mo ngayon, ano man ang gagawin mo ngayon, o kahapon, ginawa mo kahapon, o pinaplano mong gawin, ang lahat ng ito ay pananagutan natin sa ating Diyos. Nagpaplano ka pa lang, may kalakibat ng accountability. Ibig sabihin, nasa isip mo pa lamang yung bagay na gagawin mo, isipin mo rin na anuman ang kahinatnan neto, pananagutan natin ito sa ating Diyos. Kaya nga po, ito para sa ating kaluluwa. And ano pa pangalawa? For the soul of others. Meaning to say, para sa ibang tao. Kaya nga mo sa unang Corinto, chapter 9, verse 22, malinaw po si Pablo, sinabi niya, sa piling ng mahihina, sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Okay? In short, sabi po natin dito, no? Kaya may go for souls tayo, ito po yan. By all means, save some. Okay? So yung influence na mayroon tayo, ito para sa ibang tao rin. Kaya nga po, isa po sa mga verse po natin na lagi po natin ginagamit ngayon, especially po sa ating oikos po, ito po isa sa mga verse na ginagamit po natin. Tandaan po natin, by all means, save some. No? Sa lahat ng kaparaanan, gagawin natin upang mahikayat natin yung mga mahihina. And at the same time, madala natin sila sa ating Panginoong Jesus. Verse 23, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala neto. So, two things, kaya natin ginagawa itong mga bagay na ito. Para sa ating sarili at para sa ibang tao. Okay? Sabi nga ni Ezekiel, sabi ng Panginoon, no? Sabi ni Yahweh, kay Ezekiel sa chapter 3 verse 18, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama, at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga tawang yon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Alam niyo po ba, yung influence na ginagamit po natin, pwedeng maging dahilan para ang mga taong ito ay mapahamak o maligtas. At sabi po ng mga ngaral, no? Sabi po ng isang kilalang iskola, sabi niya, dapat daw po itong Ezekiel chapter 3 verse 18 ay laging binabasa ng mga preacher everyday. Na sa ganon, ma-remind tayo sa kung ano yung ginagawa natin sa araw-araw. But this time, as sabi ko, hindi lang po para sa mga preacher, kundi para sa bawat mananampalataya. Lagi po nating tatandaan itong Ezekiel chapter 3 verse 18. Ang sabi ni Yahweh, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila makapagsisi, ang mga taong yon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin
ang kanilang kamatayan. So lagi po natin tatandaan to. At sabihin ko po sa inyo, yung influence na mayroon po tayo, pwede pong mag-lead sa mabuti at pwede mag-lead sa masama. Ganun po tayo. So, sinasabi sa atin ng Bagong Tipan na dapat nating bantayan kung paano tayo nakaka-impluensya sa mga tao. We must guard our influence. Dapat daw po babantayan natin yung impluensya na ginagamit natin sa mga tao. Okay? So, tell your neighbor, we must guard our influence. Kaya nga po sa Mateo chapter 5, verse 13, sabi po rito, no? Ng Ebanghelyo ni Mateo, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala niya itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Remember, sabi nito, no, we are the salt of this world. Tayo daw po yung asin ng sanlibutan na ito. Pero, kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Gusto mo natin ganon? Na supposed to be, tayo yung Kristiyano, tayo yung mananampalataya, na dapat tayo yung nakaka-impluensya sa mga tao. Pero baka mamaya dumating yung panahon, dahil wala ka na silbi, at wala ka naman talaga silbi, ikaw ay aapak-apakan na lang. Kawawa naman tayo. Verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Ayaw natin na gusto. Ayaw sa gusto natin. We are the light of this world. The moment po na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, that's the time na ikaw ay naging ilaw ng sanlibutan. Pero paano bang ilaw mo ay aandap-andap? Wala nang mangyayari. Verse 15, wala din naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. And verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Remember, sabi dito, di ba? Kailangan daw bantayan daw natin ang ating impluensya, or we must guard our influence. Kung alam natin na tayo, yung ilaw at asin ng sanlibutan ito, bantayan natin ang ating sarili. Gampanan natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gagampanan. Maging asin tayo, maging ilaw tayo. Then sabi pa dito, no, number 2, we are to be an example. Dapat daw tayo ay maging isang mabuting halimbawa. Ang mahirap ngayon sa atin, hindi na tayo nagiging mabuting modelo. Bagkus sa loob ng tahanan, baka hindi ka na ikaw yung example. Baka mamasal ng tahanan, hindi ka naman nagiging mabuting modelo. Kaya nga po sa aklat po ng unang Pedro, chapter 2, verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Remember, di ba? Ang sabi rito, sabi ni Pedro, mamuhay daw tayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. Pag sinabing hintil, ito yung mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon o sa mga unbeliever po. Upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Pag sinabing mabuting gawa, ito po yung resulta ng pagtanggap na ginawa ninyo sa ating Panginoong Jesus. Hindi mabuting gawa na pakunwari.
kundi ito ay totoong gawa na kung saan ito ay resulta ng ginawang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. And the moment po na nakita ng mga tao ito na walang pagkakilala sa Panginoon, darating panahon, sila rin ay magpupuri sa ating Diyos. So malinaw po si Pedro dito. And even si Pablo, muli, sa unang Timoteo chapter 4 verse 12 para sa mga kabataan, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Alam niyo po, last Wednesday, natapos po namin yung journey po ni Pablo. And to make the story short, yung journey niyon, even po yung mga books o yung mga aklat na sinulat ni Pablo. Nasabi nga natin, itong unang Timoteo ay sinulat niya the moment po nung siya nakalaya na po sa kanyang pagiging prison dun sa Roma. At ito sinulat niya para kay Timoteo. At alam po natin na si Timoteo isang kabataan. So sabi ni Pablo, tayo mga kabataan, mga youth, ito ang reminder niya. Huwag mo daw hayaan o huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Saan? Sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Alam niyo, itong mundo na ito masyadong malakas ang impluensya. Lalo yung social media. Kaya nga po, isang bagay po na pinagpapasalamat po natin, ang Panginoon ay gumagalaw po. Ang Diyos ay buhay. Yung mga tao po na nakaka-impluensya po sa inyo na hindi maganda. Yung mga tao na nagsasabi po, yung mga narinig po natin mga salita na malalaswa. Dapat daw po, hindi yun ang lumalabas sa bibig ng bawat kabataan. Alalahanin po natin, hindi po ito yung permanenteng tahanan natin. Ito ay temporary lamang. Tayo ay pansamantala lamang sa mundong ito. At tayo ay alien. Tayo ay estranghero sa mundong ito dahil ang totoong tahanan po natin ay doon po sa langit ang saan nakatira ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi nito, huwag daw po natin hayaan na hamakin tayo ni naman dahil sa ating pagiging kabataan. Huwag ka matakot. Kung ikaw ay kabataan, then maging mabuting halimbawa ka sa kapwa mo kabataan. Ako hindi nga sinabi sa kapwa mo kabataan, kundi sa mga mananampalataya. Meaning to say, pag sinabing mananampalataya, pwede ito yung mga bata, kasing edad mo, o masatanda sa iyo. O pwede ito yung mga lolo at lola natin. Mga kuya at ate natin, ibig sabihin, ikaw ay magiging mabuting halimbawa. You will set an example for all believers. Sa lahat ng mananampalataya. And that's the influence na mayroon ka. At yan ang gagamitin mo para sa mga taong ito. Kaya nga po sa Titus chapter 2 verse 7, magkasunod po na sinulat ni Pablo to. Pagkalabas po niya, sa kanyang pagkakabilanggo sa Roma, naisulat po niya yung po ng Timoteo. Then ikalawa, itong Titus. Sabi na sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali. At maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Ano sasabi dito? Our influence, dapat ito raw. You need to set an example. Sa lahat ng paraan. Diba? In all ways. Sabi dito, sa lahat ng paparaanan. Maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Mga youth, mga nanay. Now we're talking about sa lahat po. Hindi na kung ikaw ay kabataan, hindi ganun, kundi para po sa ating lahat. Remember, sa Ezekiel 3:18, diba sabi natin, dapat daw po binabasa ng lahat yun. Kasi sa ating mga kamay nakasalalay ang dugo ng bawat tao na nakakasalamuhan natin.
At yung influence na meron tayo ay pwedeng magbagsak sa kanila o kaya pwedeng magdala sa kanila sa ating Panginoong Jesus. Now, ano yung mabuting na idudulot ng pagkakaroon ng mabuting influence? No? Ano yung mabuting na idudulot ng pagiging good influence? O, ikaw ay mabuting influensya. Ano yun? Letter A, we can win souls to Christ. Diba? Totoo naman eh. Kung ikaw ay kapangyarihan ng pagiging good influence, you can win souls to Christ. Pwede kang makapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. At malalaman mo ang taong ito pag siya ay mabuting impluwensya o siya ay may mabuting impluwensya. No? May mga tao si soul winner. But it doesn't mean soul winner siya talaga namang lahat ng tao dinadala niya naliligtas. Talagang siya, encourager. Magaling siya. No? Magdala ng kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. Pero may danger pa rin doon. It depends kung anong impluwensya ang ginagamit niya. Pwede yung influence na ginagamit niya dahil takot sa kanya yung mga tao. Kaya sumasama sa kanya. Di ba? To think, siya ay Kristiyano na. Pero, sabi nga natin, hindi lahat na nasa iglesia, hindi lahat na nasa church, ay totoong may takot kay Kristo. Hindi lahat ng nagsisimba ay totoong Kristiyano. Iba-ibang tao, iba-iba ang motibo. Kaya nga, di ba, iba-iba ugali ng tao. Oh. Leader na, kapwa mo na leader, pero pikon pa rin. Kapwa mo na leader, pero may narinig ka ng ganito, galit na sa iyo. Tamporista na. But now, sabi dito kanina, pag-usapan natin, we can be an example. We can set an example. At yung pagkakaroon ng mabuting impluwensya, you can win souls to Christ. Ano yun? Okay? Sa 1 Corinthians chapter 7, verse 16, sa mag-asawa po, sabi dito, anong malay ninyo, mga babae, ba kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, ba kayo ay maging kasangkapan naman sa ikaliligtas ng inyong asawa? Ano ibig sabihin nito? No, mga nanay, mga tatay, sa mag-asawa po, ang pagkakaroon po ng impluwensya ay pwedeng magdala sa ating mga asawa, sa ating Panginoong Jesus, o pwedeng hindi. Nakadepende po yan sa inyo. Kaya sabi ni Pablo, malinaw po siya rito. Anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Baka mamaya, kaya nahihirapan kayong dalhin ang inyong mga asawa sa loob ng iglesia. Kayo mismo ay hindi mabuting impluwensya sa loob ng inyong tahanan. Same thing sa mga lalaki. Kaya nga sabi ni Pablo, anong malay ninyo? No? Mga lalaki at kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. So, ibig sabihin, simple po lamang. Baka mamaya, dahil ikaw ay nagsiset na magandang halimbawa sa loob ng inyong tahanan. Kasi sabi po ni Pablo rito, dahil sa pagbibigay mo, pagpapakita mo ng mabuting halimbawa, pwede mo palang madala ang asawa mong lalaki o ang asawa mong babae sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Meaning to say, ang kaligtasan pala ay pwedeng maging way, no? Kung ikaw ay nagiging mabuting halimbawa sa loob ng tahanan. At ang mga taong ito na nasa loob ng inyong tahanan ay pwedeng madala mo sa ating Panginoong Jesus. At yan ang kapangyarihan
ng pagkakaroon ng magandang impluensya o ng mabuting impluensya. You can win souls to Christ. Kaya malinas Pablo dito. Kaya sabi niya, anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Think of this, mga nanay, mga tatay. Kung kayo ay nahihirapan na dalhin ang inyong mga asawa sa loob ng iglesia o sa paanan ng ating Panginoong Hesus, now Paul is telling you, baka mamaya hindi ka nagiging mabuting halimbawa sa loob ng inyong tahanan. And baka mamaya, kaya ginag-aaway dahil napakalayo ng binabasa mong Biblia sa nakikita sa iyo ng mga tao sa loob ng inyong tahanan. Baka mamaya, kaya ganun na lamang ang tingin sa iyo ng mga kaibigan mo. Kasi yung binabasa mo at ikaw ay hindi nagtutugma. Kaya nga sabi natin, di ba? The Word of God and me. No? Ang salita ng Diyos at ako. Kaya natanungin mo ang sarili mo. Nagtutugma ba ang salita ng Diyos sa uri ng pamumuhay na mayroon ka? Nagtutugma ba ang salita ng Diyos sa uri ng pananalita na mayroon ka? Nagtutugma ba ang salita ng Diyos sa uri ng pagtrato mo sa iyong kapwa? Kailangan ito ay nagmamatch. Kailangan ito ay nagtutugma. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Pinamagatan ko ang mensahe ito na ano? The Word of God and me. Ang salita ng Diyos at ako. At the end of the day, sa pagtatapos ng araw na ito, sabi po sa Romans chapter 14 verse 12, di ba? Anumang bagay na ginawa natin, pananagutan natin ito sa ating Panginoong Hesus. Malinaw. Si Pablo, sinabi niya dito. Di ba? Kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Ito yung sinasabi sa aklat ng Roma 14 verse 12. Nag-read po natin. Okay? Sabi natin, we can win soul Christ. Now we can win souls for Christ. No, ito rin may kapangyarihan ng pagkakaroon ng isang mabuting impluensya. Okay? Ano pa? Sabi po dito, no, sa unang Pedro, chapter 2, verse 11 and 12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa iyong kaluluwa. So ibig sabihin, ibig sabihin, sabi niya, no, tayo ay pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Kaya lang pakiusap niya eh. Di ba? Sabi niya, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo. Bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa iyong kaluluwa. And verse 12, sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, upang kahit na pinapakatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang mabuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Remember, no, ang pagkakaroon ng mabuting influence, ay pagkakaroon natin good influence, it can cause evildoers to be ashamed. Mapapahiya ito mga gumagawa ng masama. Pagka ang nangibabaw sa iyo at kapag nakita ay yung kapangyarihan ng pagkakaroon ng mabuting impluensya.
na mapapahiya raw ito gumagawa ng masama na ito. Kaya mga ama, malinaw, no? Sabi dito, di ba? Sa unang Pedro chapter 3, verse 15 and 16, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayo maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na sa inyo. Bakit? 16, ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang, ano yun? Mapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyong magandang pag-uugali. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nagpatuloy, totoo, yun yung pinapakita mo na kagandang asal. Kapag yung pinapakita mong ugali mo ay totoo at talaga naman nagtutugma sa salita ng Diyos at ikaw ay iisa, no? Sabi rito ni Pedro, mapapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyong magandang pag-uugali. Kasi kadalasan narinig po natin ganito, pakitang tao lang yan. Tama? Ganun eh. Ito yung mga word ng mga tao to. Wala yan. For show lang yan. Hindi totoo yan. Yan yung mga tao. Pero alam niyo po ba, na kapag ikaw at ang salita ng Diyos ay nagtugma, meaning to say, ang salita ng Diyos ay nakikita sa buhay mo, itong mga bagay na ito, no, darating panahon, yung mga taong lumalait sa iyo, yung mga taong umahamak sa iyo, sila ay mapapahiya. At ang mangyayari sa kanila, no, darating panahon, hindi ka na niya o hindi ka na nila lalaitin pa o hahamakin pa. Dahil napatunayan mo na yung mga bagay na nakikita nila sa iyo ay totoo. Kaya nga ang tanong ngayon, di ba? Ang tanong ngayon, kamusta tayo? Yun po ba sinasabi dito kanina? Yun illustration natin kanina? Nasabi nung ika-apat na mga ngaral o ika-apat na preacher, sabi niya, the best translation na mayroon siya ay yung translation ng kanyang ina. Why? Dahil isinasapamuhay ng kanyang nanay yung binabasa niya. Now, ang tanong, kayo, kamusta? Ano yung influensya na mayroon tayo? Paano natin nagagamit yung influence na mayroon tayo? Tayo po ba ay talaga na ba? Tayo po ba ay talagang asin? Tayo po ba ay talagang ilaw na sa libutan na ito? O ang lahat ay pawang pakitang tao lamang? Tayo po ba ay nakikitaan ng totoong pagbabago? Na tayo po ba yung Kristiyano na sinasabi ni Pablo sa aklat po ng Korinto? No? Na yung salita ng Panginoon, bagamat hindi nababasa ng mga tao, dahil the moment na nakita nila tayo, ang nakikita sa atin ay ang buhay na Biblia. Kasi yung salita ng Panginoon ay nakakukit na sa atin. Hindi nakaukit sa tablet o sa stone. Hindi nakaukit sa biyak na bato. Ito ay inukit ng Panginoong Hesus sa ating mga puso. Meaning to say, yung pusong binago ng ating Panginoon ay binago niya para makita kung sino si Kristo sa kanyang buhay. Paano tayo nakaka-influensya? Kaya nga minsan, ang tanong bakit ganun? Kahit na ano gawin ko, hindi ko mahikayat ang nanay ko, ang tatay ko. Sa mga nanay, ang tanong nila, basta kahit na ano gawin ko Hindi ko talaga mahikayat ang asawa ko. Same thing kay Mister.
Di ba? Ang tanong niya, sabi niya, kahit na anong gawin niya, hindi niya mahikaya ang kanyang asawa. Kaya ibabalik ko lang muli kayo sa aklat ang unang Korinto chapter 7 verse 16. Hindi lamang sa mag-asawa, kundi sa family, no? Sa kabuuan ng pamilya. Ano sabi ni Pablo? Anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Ano ibig sabihin nito? Kung ikaw ay hindi nagiging mabuting halimbawa sa loob ng inyong tahanan, sa inyong community, sa school, di ba, sa marketplace, sa inyong trabaho, o sa iglesia mismo, ang sabi ng Pablo dito, simple, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng mga tao sa paligid ninyo. Ano ibig sabihin? I-check natin ang ating mga sarili. Baka salita ng Panginoon ang ikaw mismo ay hindi na nagtutugma. Kaya nga sabi natin, the Word of God and me. Ikaw ba yung buhay na Biblia na binabanggit ni Pablo? Nababasa ba sa iyo ang salita ng Panginoon? Nakikita ba sa iyo? O baka hindi na rin? Pag-isipan po natin itong mga nanay, mga tatay, even yung mga kabataan. Malinaw po dito. No? Malinaw po sa salita ng Panginoon. Kaya huwag po natin hayaan na yung salita ng Panginoon at ikaw ay hindi magtama. Supposed to be yung Word of God at ikaw mismo ay maging iisa na lamang. Dahil sa salita ng Panginoon na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na sinasabi natin, tinanggap natin ang siyang dapat na nakikita ngayon sa buhay natin. Kamusta po tayo? Kung babalikan po natin yung paunang salita po natin, anong translation ng Bible meron ka? It doesn't mean hindi pinag-usapan dito kung anong version. Ang pinag-usapan natin ngayon dito, the best translation na mayroon dapat tayo ng Biblia ay walang iba kundi yung ating buhay. Kaya ang salita ng Panginoon ay nakikita sa buhay natin. Hindi ko alam bakit ito yung pinag-usapan natin. But I do believe na mensahe ito ng ating Panginoon ay may malaking impact sa buhay ng bawat isa. I encourage you, church. I challenge you, church. Makita sa atin yung salita ng Panginoon. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin, araw-araw din dapat na nakikita ang salita ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong magpapetik-petik. Huwag tayong magpatumpik-tumpik. Huwag nating hayaan na dumaan ang araw na walang nakakabasa ng salita ng Diyos. Dahil wala ka. Dahil wala ang salita ng Diyos sa buhay. Kundi, hayaan natin na sa paglabas natin sa ating mga tahanan, saan man tayo pupunta, makikita ng mga tao ito at mababasa ng mga tao na ikaw yung Biblia na buhay dahil nakikita sa iyo yung totoong salita ng Diyos. Tayo po lahat ay bumikita. Tayo ay manalangin. Sabi ko sa amin, napakaganda at napakamakapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Jesus.
At sa pagkataon po ito, nais ko lang po, nasabayan niyo yung awit na ito. But before we sing this song, I encourage you to search your heart. Siyasatin po natin ang ating mga puso. Hallelujah. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung ang iyong salita at ang aming mga sarili ay malayo sa katotohanan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi nagmamatch ang uri ng pamumuhay namin sa salita mo na aming nababasa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami nagiging best translation ng Word of God sa araw-araw. Forgive us, Lord God. Forgive us, Lord. Sa oras nito, lumalapit kami sa iyo at tumutulog kami sa iyo. Help us, Lord God. Help us, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas ka namin. Lord, help us, Father God, na makita sa buhay namin ang iyong salita. That every time na kami ay lalakad, that every time, Panginoon, na kami lalabas sa aming mga tahanan, mababasa ng mga tao sa aming paligid. Hindi lamang sa aming paligid, kundi sa loob ng aming tahanan, na ang salita mo ay nakikita sa amin. At every time na kami niligigan ng mga tao, makikita sa amin ang Biblia na aming binabasa. Because the best translation na meron kami, walang iba kundi uri ng pamumuhay na meron kami na naayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. And as we sing this song, Father God, help us, Lord God, to realize how beautiful your name is and how powerful your name is. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. This is my prayer. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Wag po tayong, huwag niyo kami papatayin yung cellphone po ninyo kung kayo pinanood. Sing with us. Now, habang yung music team, kinakanta po ito, Know What a Beautiful Name Is. Namnamin po natin yung mensahe ng awit na ito. Hilingin natin sa ating Panginoon na ipaunawa niya sa atin. At hingin din natin sa ating Panginoon na tulungan niya tayo na may sa pamuhay natin ang awit na ito. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. At sumama po kayo sa amin. Awitin po natin ang awit na ito. Salamat po. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, God. Patuloy, Panginoon, na tinadakila namin at tinataas, Panginoon, ang iyong pangalan. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong umawit sa Panginoon sa oras na ito. Tandaan po natin na ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos na nasa lahat ng dako. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon. Huwag mong hayaan na tumahimik ka lang dyan. Huwag mong hayaan na nakatayo ka lang dyan. Patuloy mong itaas ang pangalan ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, God. You are the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. You're hidden or in creation. Now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.